Kabanata 241. Kilalanin ang mundo at hindi ang mundo. Matigas ang ulo ngunit mabait at banayad. Marami na akong pinagdaanan pero lagi kong malinis ang puso ko. Pinakamagandang babae kailanman. Array. Ang puso ng matandang babae. Napahawak si Selena sa kanyang dibdib gamit ang kanyang pusong tumitibok at muntik nang mahulog sa sahig. Sino ba naman ang ayaw na pinupuri ng iba ang sarili nila? Bukod dito, ipinagmalaki rin ni Daniel na siya ay tunay na sinsero at teknikal, kaya ang bawat salita ay tumusok sa pinakamalambot na lugar sa kanyang puso. Hindi ba dapat umiwas at lumayo tayo sa ugali ni Daniel? Hindi makaagham ang magkaroon ng ganoong katamas na bibig. Nakatingin sa dakilang dyablo na naghihintay pa rin sa kanyang pagkilos. Gusto talaga ni Selena na lumuhad at yumuko ng 3 beses para magmakaawa sa kanya na patawarin siya. Isa kang reyna sa damit na puno ng Diyos, kailangan mo pa ba akong buhatin? Umubo ng mahina si Selena, at malakas na sinabi sa boses ng isang taong narito dati, Panginoon ko, nang may buong paggalang, sa katunayan, sa iyong panloob at panlabas na mga kondisyon at pangunawa, hindi mo na kailangang turuan ako, lahat. Kung hindi ka matutukso, isa lang ang magagawa mo. Nang marinig ito ni Daniel, ibinaba niya ang kamay na nakapatong sa kanyang noo, at ang kanyang maliliit na mata ay naningkit. Ano ang magagawa? Huminga ng malalim si Selena at malakas na sinabi, hindi ka katulad niya. Hindi siya yung tipo. Kasama ng mga salitang ito, mayroon ding malamig na hangin mula sa mga glacier ng Arctic. Napalunok, idiniin ni Selena ang kanyang ulo sa matalim na mga mata ng dakilang hari ng demonyo, yumuko ng may kumpiyansa at sinabing, Bueno, sabi nga, ang Raydex at ang damo ay may kanya-kanyang kagustuhan, at ang mga taong nagmamahal sa Raydi, gaano man perpekto ang mga gulay, imposible pumunta sa mga mahilig sa berdeng gulay. Patuloy na tinapik ni Daniel ang upuan gamit ang kanyang mga daliri. After 3 seconds of silence, he said softly, If I'm sure carrot ako. Selena, freak, ano ang ibig mong sabihin sigurado kang carrot ka? Sigurado ka na mahal ka ng asawa ko. Gusto mo bang maging cute? So, meron na ba siyang radiator na gusto niya? Isang labanos at isang butas, may labanos na, kaya syempre hindi kakayanin ng isa pang labanos. Naantig si Selena sa kanyang pagkakatulad. Napaawang ang sulok ng aking bibig, bakit gumamit ng kakaibang metapora ng labanos? Isa pang paboritong labanos. Saglit na nag-isip si Daniel, saka ibinaling ang tingin, sino yan? Sa ngayon, ang malamig na hangin ay naging isang bagyo. Pakiramdam ni Selena na nasa kalagitnaan ng bagyo ay hindi na niya kinaya. Sinubukan niyang lumipat sa bintana at nagkunwaring tumitingin sa sitwasyon, at sa isang mapang akit ng ngiti ay sinabi niya, hindi ko alam kung paano sasabihin ang hinaharap, paano ko malalaman iyon. Anyway, I think you'd better keep the status quo. Otherwise, kung may gusto talaga yung ibang tao, as soon as you talk about it, what should you do if you can't even friends? Madiin na nakaawang ang manipis na labi ni Daniel, napakalamig ng mukha, at matagal na hindi nagsasalita. Sa silid na walang hangin, napakababa ng presyon ng hangin na halos parang granizo. Nang masuffocate si Selena sa atmosphere at hindi makahinga, nagsalita si Daniel. Sinabi niya, pagkatapos, tanggalin mo yang carrot na yan. Selena, hilahin. Hilahin mo yang carrot. Kuya, gusto mo bang matakot sa iyong mga salita? Noong una, gusto kong makakita ng kalasag, ngunit anong kalasag ang makakalaban sa pagkilos ng isang dakilang dyablo? Hindi sapat upang makapasok sa pagitan ng mga ngipin. Sa kasamaang palad, nabigo muli ang koneksyon. Baka ito na ang huling galaw niya. Sana hindi ko magamit ang trick na ito. Kabanata 242. Ang bagong tirahan ni Selena ay nasa ika-7 palapag ng Zhejiang Emperor View. May 3 kwarto at isang sala. Simple at komportable ang palamuti. May magandang tanawin ng ilog sa likod ng balkonahe. Inabot siya, si Daniela at ang driver ng 3 biyahe para maayos ang lahat. Pagtingin sa iba pang gamit sa kwarto, pinunasan ni Selena ang kanyang pawis, may huling bag, bababa na ako at kukuha. Pumayag naman si Daniel. Oo, aayusin kita.
Teka, may nakalimutan ako. Inilabas ni Selena ang isang mahabang itim na kahon ng regalo mula sa isa sa mga kahon. Ano ito? Tanong ni Daniel. Mahiwagang ngumiti si Selena. Gamitin mo para pasayahin ang kapatid ko. Sa baba, nakuha ni Selena ang huling bag. Pagpasok niya sa lobby, nakita niya ang batang babae sa hapagkainan na nakatingin sa kanya. Nang magtama ang mga mata nito ay agad nitong ibinaba ang ulo at nagkunwaring may problema. Masyadong maraming stars ang nakita ni Rao sa front desk ng Pearl River Royal View, kaya tumahimik siya, pero sobrang taas ng kasikatan ni Selena kamakailan, nagulat pa rin siya nang makita siya bigla, not to mention na siya pa rin. Isang napakagwapo at misteryosong lalaki ang kasama ko ngayon. Ngumiti ng maluwag si Selena sa batang babae, pagkatapos ay lumapit sa kanya. Medyo nagulat ang reception desk nang makita siyang lumapit sa kanya, at pagkatapos ay matapang na sinabi, "Ikaw ba si Selena?" Sumang-ayon si Selena, "Oo, ngayon lang ako lumipat dito." Pagkatapos magsalita, inilabas niya ang itim na kahon na kakadala lang niya at ibinigay sa kanya, "Ito ang una nating pagkikita, isang maliit na regalo, mangyaring isaalang-alang ako sa hinaharap." Ah, ito, hindi ko ito tinatanggap. Hindi bale kasi may nagbigay sa akin, at wala akong ginastos. Maaari mong kunin ito. Napakaganda ng iyong mga labi, kailangan mong magmukhang maganda kapag ginamit mo ito. Hinawakan ng batang babae ang kanyang mga labi, nanginginig ang kanyang pisngi, kaya, salamat, salamat. Salamat na lang. Pagkaalis ni Selena, binuksan ng batang babae ang kahon upang tingnan, at saka nagpakita ng nagulat na mukha. Ito ay naging isang buong dosenang mga lipstick, lahat ng iba't ibang mga kulay. Diyos, paborito niya talaga ang brand na ito ng lipstick, pero hindi niya ito kayang bilhin. May elmhead din ang boyfriend niya, at sa tuwing magbibigay siya ng kakaiba, "Nima, hindi mo mabibigyan ng lipstick ang asawa ko." Hindi ko talaga akalain na ganito pala kagaling ang Selena na ito sa buhay. Bagamat kakaunti ang malalaking bituin na nagbigay nito, lahat sila ay may mapagmataas na saloobin, ibinabato ito ng kaunti sa mga hindi nila gusto, na parang gumagawa sila ng kawang-gawa. Unlike Selena na nagpapasaya sa mga tao kapag nagbibigay ng regalo. Espesyal na inihanda ang view. Karamihan sa mga tao ay minamalas ang mga manggagawang tulad niya, ngunit hindi nila alam na marami siyang alam na sikreto ng trabahong ito. Pinto ng elevator. Sa pamamagitan ng ding-dong, bumukas ang mga pinto ng elevator. Sa labas ng pinto, matapos makita ang mga tao sa elevator, kumunot ang noo ni Selena. Hindi niya inaasahan na makikilala niya si Janice sa ganoong pagkakataon. Selena, sa sandaling iyon, gulat na tumingin sa kanya si Janice, at defensive na sinabi, "Anong ginagawa mo dito?" Umikot ang mata ni Selena, "Bahay mo ba ito? Ikaw lang ang pwedeng sumama." Ipinatong ni Janice ang kanyang mga kamay sa kanyang dibdib at tiningnan ang kanyang maalikabok at maruruming damit, "Nako, kahit hindi sa pamilya ko, wala ka dito." Nilampasan siya ni Selena, agad na pumasok sa elevator, at pinindot ang close button, "I'm sorry, I'm sitting here." Si Janice ay nakatayo doon sa gulat pagkatapos marinig ang mga salitang iyon, nakatitig sa elevator habang isinara nito ang mga pinto at umakyat. Kabanata 243. Dito nakatira si Selena. Paano ito posible? Ngunit kailangan mong i-swipe ang iyong card upang makapasok at makalabas sa komunidad. Paano siya nakapasok? Bulong ni Janice habang naglalakad, at sa wakas ay hindi napigil ang pumunta sa reception desk para magtanong. Si Xiao Fang, ang babaeng pumasok kamakailan. Si Selena ba, residente ba siya rito? Tanong ni Janice. Magalang at nahihiyang ekspresyon ang ginawa ni Xiao Fang, "Mrs. Chang, hindi madali para sa amin na ibunyag ang pag-aari na ito ng mga taga-nayon, at alam mong napakahigpit namin." Kalmadong inilagay ni Janice ang isang shopping card sa kanyang kamay, "Ate, bagay sa iyo. Gusto ko lang malaman kung dito ba siya nakatira, at hindi ako nagtatanong ng sensitibong tanong dahil hindi ka makakaapekto." Tumingin si Xiao Fang sa shopping card, "Iniisip na karaniwan mong ipinagmamalaki ako, ngunit ngayon ay may itatanong ako, alam mo ba kung gaano kakaganda? Nais kong ibalik ito,
Ngunit nagbago ang aking isip, kinuha ang card, at sinabi, totoo, narito siya, at halos kalahating buwan na lamang mula ng merehistro ang balita. Nang marinig ito ni Janice, agad na nagningning ang kanyang mga mata, sino ang padre de pamilya? Alam ni Xiaofang kung ano ang iniisip niya sa pamamagitan lamang ng pagtingin sa kanyang ekspresyon, at sinabi ng totoo, ito ay nakarehistro sa ilalim ng pangalan ng Shengxi Entertainment, kaya dapat ito ang bahay na inayos ng kumpanya para dito. Nagulat si Janice. Ano? Seryoso ka? Akala niya makukuha niya ang braids ni Selena. Sinabi ni Xiaofang sa malakas na boses, paano ako magkakamali? Ang suite na ito ang pinakamagandang lugar sa buong Pearl River Imperial View, na nakaharap sa Pearl River, napakaganda ng lokasyon, wala o ano hanggang kalahating buwan na ang nakalipas, dinala ng staff ng Shengxi dito ang mga manggagawang Tonggan para kumpunihin ang bahay, at ang impormasyon sa dokumento ng pag-aari ay puno ng kanilang impormasyon. I see. Thanks. Nagmamadaling lumabas si Janice na may madilim na ekspresyon. Damn it, baliw ba ang Shengxi Entertainment? Para bigyan si Selena ng perpektong paggamot para sa mga baguhan. Iniisip ang sinabi niya kay Selena kamakailan, tungkol sa kung gaano siya inalagaan ng Empire Dormitory. Mukhang kailangan nating bantayang mabuti si Selena. Kailangan nating malaman kung sino ang nasa likod ng B. Tik na iyon. Tuldok-tuldok-tuldok. Sa tulong ni Daniel, kung ano ang magdadala kay Selena buong araw ay nagawa sa kalahating araw. Nag-improve ang mood niya nang makitang kompleto na ang lahat. Matapos niyang pumasok sa panahon ng kasaganaan, palagi siyang nakaramdam ng kawalang halaga, ngunit ngayon ay tinitingnan niya ang kanyang magiging pugad, sa wakas ay nararamdaman niya ang kanyang sarili. Kumuha si Selena ng bagong tuwalya para panasan ang pawis ni Daniela, at nagpasalamat. Ang hirap mo talaga ngayon, pwede ba kitang pakainin? Hindi alintana, si Daniel ay abala buong araw, kaya kailangan niyang kumain kahit isang beses. Pwede ba akong maghapunan sa bahay? Tanong ni Daniel. Napakamot ng ulo si Selena, ha? Pero hindi pa rin naiilawan ang kusina, wala sa loob, baka hindi ako marunong magluto. Okay lang, wala ka namang gagawin, pagod na pagod ka ngayon. Pagkatapos magsalita, tumawag si Daniel, at sinabi ang dalawang salita sa taong nasa kabilang dulo ng telepono, pumasok ka. Sa pangalawang pagkakataon ay tumunog ang bell. Nag-aalalang binuksan ni Selena ang pinto, at nagulat siya. May dalawang hanay ng mga tao na tahimik na nakatayo sa labas ng pinto, bawat isa ay nakasuot ng uniforme at may hawak na iba't ibang pagkain sa kanilang mga kamay. Ang maliit na kapatid na lalaki na nakatayo sa harap ay may hawak na isang malaking palumpon ng mga sariwang liryo sa kanyang mga kamay. Matangkad at tuwid, naglakad si Daniel ng may matatag na hakbang, kinuha ang mga bulaklak mula sa nakababatang kapatid, tumalikod at pinaharap sa kanya, ipadala mo sa iyo. Kabanata 244. Pagtingin sa malaking bouquet ng purong puting liryo, biglang inabot ni Selena at maingat na pinulot ang mga ito. Pagkatapos, sunod-sunod na pumasok ang mga waiter, inilatag ang mantel at inayos ang mga kandelero, naghanda ng napakagandang hapunan na nakasindi ng kandila sa loob lamang ng 5 minuto, at pagkatapos ay yumuko at umatras ng may estilo, mahusay na si nanay. Yun pala ang ibig sabihin ni Daniel kung makakain siya sa bahay. Akala niya sa bahay siya nagluluto. Ito ay napakasimple. Nakita niya kamakailan ang mga salitang, Red Restaurant, na nakalagay sa uniforme ng mga waiter na ito. Ang Red Restaurant ay ang pinakasikat na pribadong restaurant sa mga aristokratikong lupon ng CTB. Isang mesa lang ang inihahain bawat araw, at ang mga tao ay pumipila ng hanggang 1 taon para mag-order ng pagkain. May rules din sa restaurant na ito, bawal mag-order, makakain ka ng gusto mo, napakakulit na restaurant. Hinayaan siya ni Daniel na pumunta para maghatid ng pagkain. Tinitingnan ni Selena ang mga bulaklak, pagkatapos ay sa candlelight dinner table. Ito ang mga karaniwang tool para sa pag-amin. Kinikilig na bulong ni Selena. Ngayon, sadyang itinaboy ni Daniel si Rick, at inayos ng maaga ang mga bagay. Nagtaas pa siya ng napakalinaw na tanong tungkol sa kung paano inuusig ang mga kababaihan. Kailangan ba talagang
Bakit mas lalo siyang kinabahan sa pag-iisip nito? Pagkalipas ng ilang segundo, napunta ang kanyang tingin sa dessert sa maliit na stand sa tabi ng mesa na may tunog. Nako, may parang engagement ring na nakatago sa cake, ubo-ubo. Imposible. Sa karakter ni Daniel, ang daling sabihin. Hindi mo ba gusto ang plato? Bahagyang yumoko si Daniel nang makitang mali ang sinabi niya, sa kanya kinuha ang telepono. I will ask them to leave and start again. Mabilis na ikanaway ni Selena ang kanyang mga kamay. No. Ito ang lahat ng aking mga paboritong pagkain. Ibig kong sabihin, dapat kitang imbitahan, paano mo ako maimbitahan? Pareho. Walang pakialam na sabi ni Daniel, at sa kamarahang hinayla ang upuan para sa kanya. Hey, thanks. Nakaupo lang si Selena. Tiningnan niyang mabuti si Daniel, at may napansin siyang detalye. It's fair to say na day off ngayon, dapat casual lang ang suot niya, pero ngayon ay napaka-formal outfit niya, at first time niyang nakabow tie. Pagkaupo ay napagtanto ni Selena na hindi niya namalayan na may hawak pa pala siyang bulaklak sa kanyang mga braso kaya dali-dali siyang nakahanap ng vase at nilagay iyon. Gusto mo ba? Tanong ni Daniel. Ano? Natahimik sandali si Selena. Lily. Hoy, gusto ko talaga. Well, I think mas bagay sa'yo si Lily. Selena. Ang ibig niyang sabihin ay ang liryo ay kumakatawan sa kawalang kasalanan, o ang ibig sabihin ba ng liryo ay 100 taon ng pag-ibig. Kain tayo. Kumuha si Daniel ng isang mangkok na gawa sa kahoy para sa kanyang sarili. Oo, gagawin ko. Upang itago ang kanyang pagkabalisa, nagsimulang magtrabaho ng husto si Selena. Pagkakain hanggang sa mabusog ay napagtanto niyang may mali kaya hinawakan niya sa kamay ang kalahating kinakain na cake, pinaikit ang mga mata at tumingin sa lalaki sa tapat. Si Daniel ay hindi palaging kumakain ng maraming pagkain, ngunit binuksan niya ang isang bote ng alak, uminom siya ng alak para sa kanyang sarili, at ang bote ay halos maubos. Daniel, bakit ang dami mong inom? Hindi ko nakikita kung paano mo kinain ang pagkain. Poof. Habang nasa bibig pa rin si Selena ay may hindi pa nalulunok na tinapay sa kanyang bibig, ngunit habang nagsasalita siya ay bigla niyang naramdaman na may nakagat siya ng matigas, at mabilis na ibinuka ang kanyang bibig para iluwa iyon. Aalis na ako, ano ba, ngipin ko. Gamit ang isang, ding-dong, isang maliwanag na singsing, dumapo sa puting porselana na slab sa kanyang harapan. Kabanata 245. Parang lamp na tinitigan ni Selena ang singsing sa plato, nagulat ang buong ekspresyon niya. Naglakad ako. Sa halip, ikaw, ito, isa-isa, wow, uwa, bibig. Talagang tinamaan siya sa sinabi niya. Kailangan niyang protektahan ang lahat. Palagi kong nararamdaman na ang paraan ng malaking dyablo sa pagkuha ng mga babae ay dapat na isang blockbuster na nagpapahirap sa mga tao na panoorin. Paano ko nalaman na nahulog na ako sa mga lumang paraan? Gayunpaman, ang resulta ay pareho, at mahirap pa ring bantayan. Kabaligtaran ba ang ginagawa ng dakilang Demon King? Sa ngayon, ang pinakamalaking pagsisisi ni Selena ay kung bakit hindi niya nilunok ang singsing kanina para sirain ang bangkay. Sa ilalim ng malungkot na tingin ni Selena, ininom ni Daniel ang huling alak sa baso, ibinaba ang kanyang baso at tiningnan siya ng malalim na mga mata. Ang dahilan kung bakit hindi ako tumigil sa pag-inom ay dahil sa pagkabalisa. Selena, kinakabahan pa ba siya? Sino ang dapat magulat? Ang lamig sa mukha ni Daniel ay naging bahagyang lasing na hamog, ngunit ang ilalim ng kanyang madilim na mga mata sa gabi ay puno ng liwanag, at ang kanyang malamig na boses ay parang ulan na pumapatak sa malamig na pool. Huwag kang gagawa ng anumang bagay na hindi ako sigurado nito, pero this time ginagawa ko pa rin, wala na. Ito na marahil ang pinakaseryosong bagay na nagawa ko sa aking buhay, ngunit wala akong pagpipilian at walang pagsisisi. Ngayon, sumulong man ako o paatras, nagpasya kang layuan ako. Iyon lang ang pagkakaiba ng matagal at mamaya. Simula noong unang araw na nakilala kita, pinaplano ko na ang araw na ito at hindi na mabilang ang mga plano ko. Pero mas natatakot ka sa akin. Ngayon para sa iyo, parang tinatakot ka lang nila, kaya pinili ko ang pinakatradisyonal at banayad na paraan.
Matapos marinig ang huling pangungusap, hindi nakaimik si Selena. Ang pinakamagiliw na paraan. Salamat sa pagsasaalang-alang. Pero takot pa rin akong umihi. Okay. Huminto si Daniel, pagkatapos ay itinaas ang kanyang ulo at nagpatuloy, kahit anong paraan ang gamitin ko, wala akong kumpiyansa na mapahanga ka ng lubusan. Bagamat ang plano ngayon ay ang pinakaligtas na paraan na naiisip ko, ngunit nasa budget ako. Ang posibilidad ng tagumpay ay 17% lamang. Selena, ha? Ano ang 17? Paano niya nalaman ang kamangha-manghang numerong ito? Ubo, na. Frustrated, gustong hawakan ni Selena ang alak, ngunit nakita niyang nainom na ito ni Daniel, kaya nagsalin siya ng isang basong juice at nilagok iyon. Matapos ibaba ang baso na may putok, sa wakas ay natagpuan ni Selena ang kanyang boses. Daniel, sanay kang magtapat ng pagmamahal mo sa babaeng mahal mo. Oo, ito ay napakahusay, tradisyonal ngunit pamilyar, mababangki ngunit connotative pa rin, at ang mga linya ay emosyonal. Tahimik na tumingin si Daniel sa kaharap na babae, itinulak ng kaunti ang upuan, tumayo, iniunat ang mahahabang braso sa ibabaw ng hapagkainan, saka ipinatong ang baba sa kausap nito, at ibinuka ang mga labi sa loob, ilang segundo. Biglang huminto ang boses ni Selena. Makalipas ang 3 segundo, bago niya napagtanto, idiniin ni Daniel ang likod ng kanyang ulo at mas lalo pang lumalim. Napakatahimik ng silid kung kaya't maririnig mo ang pagbagsak ng isang busog, ang tunog ng mabilis na paghinga, ang bahagyang pagsalpukan ng mga damit at ang ingay ng mga labi at dila na nag-uugnay, ang temperatura ng hangin ay unti-unting tumataas. Pagkatapos ng hindi malamang tagal, natapos din sa wakas ang K.S. Dahan-daang binitawan ni Daniel ang mga labi niya, ngunit nakatikip pa rin ang malayang palad nito sa likod ng kanyang leeg, at dahan-daang dumaikit ang noo nito sa kanyang. Kabanata 246. Napapikit si Selena, medyo nang inag ang kilay, at medyo namamaos ang boses. Daniel, bakit hindi ka nakinig sa teacher? Siyempre, hindi nagtagal ay tinuruan niya itong panatilihin ang kanyang status quo at huwag kumilos ng padalos-dalos, ngunit tumalikod ito at direktang nag-alok, na parang isang butas. Ang mga guro ang nangunguna sa pintuan, ang pagsasaka ay pag-aari ng lahat. Napaka-reasonable talaga ng boses ni Daniel. Hindi ka tinuruan ng mga guro na maging thug. Pero ito lang ang paraan para malaman mo na mahal kita, Master. Kung gayon, gagawin mo ang sumusunod na krimen. Siguro kasi ang cute ng teacher. Kinurot ni Daniel ang kanyang noo, kinuha ang payat niyang mga daliri at tinakpan ang kanyang puso ng kanyang malaking palad, ang kanyang malamig na mga mata ay kasing init ng magma ng bulkan ngayon, at parang ito, para tamaan siya. Ang mapang-akit na spell, guro, manatili ka sa akin, sapagkat ako ay sa iyo. Tumigil ka nga, gulong-gulo ang utak ni Selena. Lalo na nang tawagin niya ang sarili niyang guro, kakaibang hiya ang naramdaman niya. Sinubukan niyang takpan ang kanyang tenga, ngunit huli na ang lahat. Patuloy na sabi ni Daniel, iyon na rin si Rick. Biglang lumiit ang mga mag-aaral ni Selena. Kalmado ang tingin ni Daniel sa reaksyon ni Daniel. Nakita niyang nakadilat ang mga mata at nakatitig sa kanya, bahagyang nakayuko ang gilid ng bibig nito, at marahang sinundot ng palad niya ang malambot at sensitibong laman sa likod ng leeg niya na parang nang-aasar, pusa, ilang porsyento ito. Ha? Tinakpan ni Selena ang kanyang mukha at tapat na sumagot, kalahating oras. Nang matapos siyang magsalita ay gusto niyang kagatin ang kanyang dila, Daniel, napakawalandiya mo para pagsamantalahan si Rick. Ang kaunting yaman ay natural na kalamangan, paano ko ito gagamitin? So anong masasabi mo sa paggamit ng beauty trick sa akin? Puno ng matuwid na galit si Selena, at gustong tanggalin ang kasalukuyang posisyon niya na ganap na nasa ilalim ng kanyang kontrol, ngunit syempre hindi gumamit ng dahas si Daniel para saktan siya, ngunit kahit pilit niyang palayain siya, mababali siya, libre ngunit hindi nahulog. Ginamit ko. Inosenteng sabi ni Daniel. Walang kwenta kung gawin mo yan, limalot ako, nakita mo ba yan? Daniel. Galit na galit si Selena, ngunit biglang napagtanto na may mali habang nagsasalita siya. Okay.
Tinakpan ni Selena ang kanyang tiyan ng maputlang mukha. Ako, masakit ang tiyan ko. Ano? Saan masakit? Agad naging seryoso ang reaksyon ni Daniel. Tiyan. Wala na. Mas masakit pa, tumutulo ang pawis sa noo ni Selena. Ano ang nangyayari? Bakit ang sakit ng tiyan mo kung magaling ka? May mali ba sa pagkain? Umubo ng mahina si Selena. Well, I shouldn't be. I think, baka busog na ako, pagkatapos uminom ng isang baso ng orange juice ngayon, parang may mali sa tiyan ko. Ngayon lang napagtanto ni Daniel na kaya niyang kainin ang lahat ng pagkain sa mesa ng mag-isa, hindi banggitin na uminom siya ng ganoong kalaking baso ng juice, at galit na sinabi sa lugar, Selena. Bobo ka ba, kumakain ka ba ng marami o hindi mo alam kung paano suportahan ang iyong sarili? Galit pa rin si Selena dahil sa kanya, hindi dahil sa'yo. Natakot ako kaya nagpatuloy ka sa pagkain. Ikaw lang ang uminom ng lahat ng alak at hindi ako nagtitipid kahit isang patak. Orange juice lang kaya kung inumin. Pinagagalitan mo pa ako. Pagkatapos magsalita, tinakpan niya ang tiyan niya at napaungol ng, "Aray." Agad na nawala ang galit ni Daniel, at mabilis na inaliw siya, "Kasalanan ko, dadalhin kita kaagad sa ospital." Kabanata 247. Nang marinig ito, natarante si Selena, Buti na lang, nakakahiyang pumunta sa ospital sa kalagitnaan ng gabi para sa sobrang pagkain. Mas mahalaga ba ang mukha o ang katawan? Walang sabi-sabing dinukot ni Daniel ang kanyang wallet at phone, at mabilis na hinablot iyon sa kanyang baywang. Kaagad na ikanaway ni Selena ang kanyang kamay. Ouch! Daniel! Hindi. Baguhin mo ang posture mo. Dapat tulungan mo akong maglakad ng dahan-dahan. Mas hindi komportable ang posture na ito. Ikaw. Galit at nalungkot si Daniel, kaya hindi niya napigil ang ibaba siya, at alalayan siyang mabuti para makalabas. Pagdating niya sa emergency room ng ospital, pawis na pawis ang damit at buhok ni Selena. Bilang karagdagan, si Selena ay patuloy na hinahawakan ang kanyang tiyan, at si Daniel ay may isa pang ekspresyon na ang langit ay babagsak na. Agad namang lumapit ang isang nurse para alalayan si Selena, magiging baby na ba? Bilisan mo. Sumakay ka na sa cart. Itinaas ni Selena ang kanyang maskara upang walang makaalam, at pagkatapos ay ipinaliwanag niya na may itim na linya sa kanyang mukha. Hindi, walang nurse sister. Busog na ako. Ilang segundong hindi nakaimik ang nurse. Ibinaba niya ang ulo at tinignan ang tiyan, buti na lang medyo namamaga ito. Hindi naman talaga ito mukhang buntis. Kung masakit ang tiyan mo, pumunta ka sa kaliwa. Salamat. Sa kalagitnaan ng gabi, pagkatapos ng maraming kahirapan, sa wakas ay lumabas ang diagnosis ni Selena. Acute gastritis na sanhi ng sobrang pagkain at stress sa maikling panahon. Hinawakan ni Daniel ang maputlang pisngi ng dalaga sa hospital bed, puno ng sakit ang mukha nito, masakit pa ba? Bitter si Selena, masakit, pero mas maganda na kaysa dati. Well, Daniela, may isa pa. Anong problema? Sabihin mo sa akin. Saglit na nag-alinlangan si Selena, at galit na sinabi, parang kinagat ng singsing ang bahagi kong goma. Hindi ito ang unang beses na naramdaman ko ito, ngunit ngayon ang sakit. Hinaplos ni Daniel ang kanyang noo at napahilamos sa kanyang buhok sa gulat. Teka, bibili ako ng gamot para sa iyo. Okay. Pagkaalis ni Daniel, huminga ng malalim si Selena, saka hinawakan ang bilog niyang tiyan. Hindi ko akalain na ganito kalaki ang tiyan ko sa sobrang hirap. Ang pakiramdam na puno ay napaka hindi komportable. Hindi ko gustong maranasan ito ng 2 beses sa aking buhay. Sa loob ng ilang panahon ngayon, siya ay masyadong abala upang kumain sa oras, at bilang isang resulta, siya ay biglang nagkaroon ng matinding gastritis sa kalagitnaan ng gabi. Ang kaibahan ay sa pagkakataong ito, kapag hindi siya makasakay ng taxi sa gabi, sumakay siya sa kanyang motorsiklo hanggang sa ospital, nag-check-in mag-isa, uminom ng gamot mag-isa, at umupo sa malamig na bangko sa ospital, hallway to kumuha ng IV drip. Maya-maya bumalik si Daniel. Ininom niya ang gamot at umupo sa gilid ng kama, binuksan ang bote at seryosong sinabi, ang gamot na ito ay para sa panlabas na paggamot, buksan mo ang iyong bibig, at ilalagay ko ito sa sugat na sa iyo.
Ibinuka ni Selena ang kanyang bibig ng masunurin, hindi sinasadyang nahawakan ang kanyang dila, pagkatapos ay sinabi, mapait. Hawakan mo sandali, huwag mong hawakan. Oh. Pagkatapos mag-apply ng gamot, tiningnan siya ni Daniel ng buong pagmamahal, at mahinang bumulong, teacher. Saglit na natigilan si Selena, bago niya namalayan na tinawag niya ang sarili niyang, ha. I'm sorry. Humbly sighed ni Daniel, saka hinawakan ang kamay niya, at diniin ang sa likod ng kamay niya. Hindi kasi marunong mag-aral ang mga estudyante kaya kanila sinasaktan. Bumilis ang tibok ng puso ni Selena. Wow! 60%, 61, 62, 63, at nagbibilang. Kung saan hindi matuto. Halatang top student. Kabanata 248. Umiling si Selena. Mabilis na tinapos ang mapanganib at malabong paksa ng guro at mag-aaral. Pagkatapos ay naging isang maliit na manggagawa, itinaas ang kanyang kamay at nagsalita ng may seryosong tingin. Boss, humihiling ako ng regular na panahon ng pagsusuri. Matapos mag-isip ng ilang sandali, sumang-ayon kaagad si Daniel, kaya ko namang tanggapin iyon. Gaano ito katagal? Itinuro ni Selena ang kanyang daliri at mahinang nagtanong, bueno, maaaring matanda na ang grupo. Bibigyan kita ng 7 araw. Hindi pinansin ni Daniel ang kanyang hindi makatwirang kahilingan at gumawa ng isang direktang desisyon. Well, 7 araw ay 7 araw. Kaya't paglabas ko ng ospital bukas, maaari ba akong tumira sandali sa bahay? Nangako ka lang na walang pakikialam. Kamakailan lang ay wala si Rick, at papasok na ako bukas. Mas malapit sa bahay. Sinubukan ni Selena na ipaliwanag ang pagpapatunay. Oo. Walang pagdadalawang isip na pumayag si Daniel. Madaling kausap. Hindi niya ito niloko bigla, at medyo kakaiba para sa kanya. Bahagyang ipinikit ni Selena ang kanyang mga mata, na nagpakita ng bahagyang parang fox na ekspresyon. Mukhang nahanap na niya ang pinakamabisang paraan para labanan ang malaking demonyo. Mapait na taktika. Dahil sinabihan siya ng doktor na huwag masyadong matalino. Oy! Dahil sobrang nagmamalasakit ako, kaya gumagana ang mga mapait na taktika. Tapos biglang tumaas ng 80% ang halaga sa puso ko. Tuldok-tuldok-tuldok. Sa susunod na araw, mabuti na lang at hindi malubha ang kalagayan ni Selena at nakalabas na siya ng ospital kinaumagahan. Pinapunta siya ni Daniel sa bahay gaya ng napagkasunduan. Sa daan, pumunta siya sa supermarket para punuin ang kanyang refrigerator, at nag-order ng 3 pagkain sa isang araw. Paulit-ulit niyang ipinaalala sa kanya ang kamakailang mga kinakailangan sa pagkain. Umupo si Selena sa sofa, nakita niya si Daniel na abala sa pagtingin sa ref at nakatayo pa rin doon habang iniisip kung may kulang, hindi niya napigil ang umubo at sinabing, Daniel, don't worry you, I can take care of myself. Panipi. Lumingon si Daniel at lumapit sa kanya, kung gayon, pupunta ako. Habang nagsasalita ay puno ng pag-aalala ang mukha niya, parang 3 taong gulang na bata na hindi marunong mag-alaga. Sinubukan ni Selena na balansehin ang halaga sa kanyang puso, oo. Kamusta ang katawan mo? Wala na, hindi na masakit ang tiyan ko. Bumubuti na ang katawan ko. Oo, magaling yan. Nagdilim ang mga mata ni Daniel, at napayuko siya sa kasiyahan. Selena, wala namang masama pero bakit niya naisip na binubuli siya? Habang nadidistract siya ay biglang yumuko si Daniel sa kanya, pero bago ito lumapit sa kanya ay tumuwid ito sa kalagitnaan at umatras, saka iniunat ang ulo at hinimas ang ulo, hindi kita guguluhin. Selena, ikaw, na, sa pamamagitan ng tuyo, nakakainis, tuktok. Sa wakas ay naunawaan niya na kahit walang ginagawa ang lalaking ito, ang presensya niya ay isang uri lamang ng distraction. Pagkatapos lamang ma-kick out si Daniela ay tuluyan ng nakahinga si Selena. Nakahiga siya sa sofa na may unan sa kanyang mga braso at nalilito siya, naaalala ang mga kaganapan sa araw na ito. Sabay abot ko. Kahit na pinag-isipan at pinaghandaan ko ito, blanko ang isip ko sa sandaling iyon, at tuluyan na akong naguguluhan. Para sa pagganap na ito, binigyan niya ang kanyang sarili ng 0. Sa katunayan,
Ang orihinal niyang intensyon ay sadyang magsabi ng ilang mapagpasyang salita para mawalan ng pag-asa si Daniel, ngunit sa mukha nitong mukha, wala siyang masabi kahit isang salita. Lalong nayanig ang malakas niyang puso. Dahan-daang iniisip ang pagbabago. Hindi katakataka na napakaraming mangmang na mga hari noong sinaunang panahon. Ang kagandahan ay nanlilinlang. Kabanata 249. Kinaumagahan, ang opisina ni Ling Gigi sa Shengshi Entertainment. Sister Gigi, hindi ako late, di ba? Maghapong nagpahinga si Selena sa bahay, at halos gumaling na ang kanyang katawan, ngunit medyo malabo pa rin ang kanyang mukha, kaya naka-bold at naka-estilong outfit siya ngayon. Magsuot ng mga damit na may malalaking swings upang gawing glow ang iyong balat at magmukhang bata at masigla. Sa harap ng opisina, sinuklay ni Lin Gigi ang kanyang buhok gaya ng dati, nagsuot ng cool na damit na may step skirt, at naghanda ng ilang dokumento. Nang makita niya si Selena na paparating, tumingin muna siya rito, saka iniangat ang ulo at sinabing, "Huwag kang matakot, wala naman akong mahalagang hilingin sa iyo na pumunta dito ngayon, gusto lang kitang ipakita sa paligid ng pabrika. Una, simula bukas, kahit wala kang masyadong oras sa kumpanya, kailangan mo pa ring intindihin ang departmental structure ng kumpanya." "Oo, salamat, Miss Gigi." Andaw. Pumayag naman si Selena at sumunod. Sa ilalim ng gabay ni Ling Gigi, nalaman niya ang tungkol sa iba't ibang departamento ng kumpanya at nakilala ang mga bagong kasamahan. Kung ano man ang nasa isip nila, alam nilang lahat kung paano siya tingnan. Bagamat alam ng lahat na ang mga problema ng kumpanya ay isang laro sa pagitan ng Shengshi at Empire, at si Selena ay isang paraan lamang para atakehin ng kumpanya ang Empire, ito ay isang hindi may kakaila na katotohanan na pupurihin ng kumpanya si Selena. Naghanap ng malas ang mga tao noong nasa stage si Selena. Thirst. Mas maganda itong totoong Selena kaysa sa nasa picture, no wonder nahuli siya ni Xiao sa unang tingin. May kutob ako. Basta hindi masyadong mababa ang EQ niya, magiging sikat na sikat siya in the future. Hindi naman kailangang ganyan. Sa wakas wala na si Leng Man yun. Sa tingin mo ba may makakahawak sa kanyang galit? At saka, magkaayos kaya sila ni Ling Gigi? Hindi ba si Ling Gigi ang pinakaayaw na babaeng artista na ipinagmamalaki ang kanyang kagandahan at nagyayabang? Tuldok. Napakalaki ng kumpanya, at sinundan ni Selena si Lin Gigi ng higit sa 1 oras upang bisitahin ang lahat. Habang papunta sila para bisitahin ang filming at recording studio ng kumpanya sa background, aksidenteng nabangga ng dalawa ang isa't isa sa hallway. Hindi ba yon ang manager namin na si Lin? Kakalabas mo lang. Akala ko magre-retire ka na pagkatapos ng recession. Ang babaeng nagsalita ay nasa 30s, nakadamit ng sexy, may malalaking alon, nag-pose sa magandang makeup, mas makinang siya kaysa sa isang bituin. Dahil madalas siyang lumabas sa mga pahayagan at magazine, at nakita niya siya mula sa malayo ng maraming beses kapag nagpe-film siya, agad siyang nakilala ni Selena bilang manager ni Suyimo na si Zhao Meixen. Sa harap ng mga mapanuksong salita ni Zhao Meixen, hindi man lang sumimangot si Lin Gigi, at walang sabi-sabing sinabi, "Sister Meixen, nagsusumikap ka pa rin, at kaming mga kabataan ay hindi na makaka-atres." "Ikaw." Galit na galit si Zhao Meixen. Si Selena sa gilid ay sinubukang huwag tumawa, iniisip na si Ling Gigi ay mukhang tahimik at seryoso, ngunit sa hindi inaasahan, siya ay napakalason. Kinagat ni Zhao Meixen ang kanyang mga ngipin at malamig na bumantong hininga, "Ling Gigi, kahit na hindi kita gusto noon, kailangan kong aminin na mayroon kang ilang mga kasanayan, at hinahangaan ko ang karaniwang kagandahan ni Leng Man yun, mataas ito, ngunit ngayon." Matapos sabihin ito ni Zhao Meixen, huminto siya at tumingin kay Selena na may masama at mapang insultong mga mata. Pagkaalis ni Leng Man yun, nakita mo lang ang gayong florera na walang iba kundi chismis at mukha. Naaalala ko ang labis mong kinasusuklaman. Ang ganitong uri ng libangan ay umaasa sa hitsura nito, bakit? Nahulog na rin ba siya ngayon? Kabanata 250. Nang marinig ito, bahagyang naningkit ang mga mata ni Selena. Hindi ito ang unang pagkakataon na narinig niya na si Ling Gigi ay kinasusuklaman ng iba dahil sa kanyang uri ng libangan. Imposibleng sabihin na wala kang pakialam.
Total, ito yung taong aawayin siya mamaya. Kung tayo ay may iba't ibang opinyon sa simula, paano tayo patuloy na magtutulungan sa hinaharap? Automatikong napansin ni Lin Gigi ang pagkabalisa sa mga mata ni Selena. Tumingin kay Zhao Mikeson, at sinabing casual, mukhang napagkamalan ako ni Miss Mikeson. Alam nating lahat na sa industriyang ito ang kagandahan ay talento. Ito ay sagot ng Diyos para sa pagkain, at kung ano ang hindi maaaring hilingin ng iba. Bakit ko siya kamumuhian? Ang kinasusuklaman ko ay walang laman, mga profesional na florera. Mahilig sa kagandahan ang lahat, sa tingin ko mas makukuha ito ni Mikeson sister, tama ba? Panipi. Nang marinig ang huling pangungusap, agad na nagbago si Zhao Mikeson. Ano ba talaga ang tama niya? Siyempre kinukutya siya. Orihinal na artista siya, pero naging trabahador siya dahil hindi siya gaanong maganda at nahihirapan siyang mag-stand out. Madalas niyang binibigyang pansin ang kanyang imahe, at madalas siyang nagsasagawa ng mga beauty treatment at microsurgery. Dimling Gigi, hindi siya masyadong nagsasalita pero sa tuwing nagsasalita siya, tinutusok niya ang kanyang laman. Ito ay isang aso na kumagat ng hindi tumatahol. Sa tingin mo hindi siya base. Paulit-ulit na tumawa si Zhao Mikeson. Kung ito ay totoo o hindi ay batay sa trabaho, hindi ang paghatol ni Ate Mikeson batay sa hitsura. Nilampasan siya ni Lin Gigi at umalis. Ikaw. Galit na tinapakan ni Zhao Mikeson ang kanyang mga paa mula sa likuran. Pagkatapos ng maikling labanan, naalis ang depresyon sa puso ni Selena, at masaya siyang tumalon sa likod ni Ling Gigi. Ate Gigi, napakaganda mo ngayon. Nadama mong ligtas ka. Pero huwag kang mag-alala, siguradong hindi ako base. Bagamat ako ay isang florera, at least ito ay asul at puti ching-chenlong asul at puting yinglong na ulap. Ang kagandahan at kapangyarihan ay nabubuhay ng magkasama. Tumingin sa kanya si Ling Gigi, at bahagyang hinalikan ang sulok ng kanyang hindi nakikitang ibabang labi. Hindi sapat na pag-usapan ito, magsisimula na ang produksyon bukas, at sasamahan kita pagdating ng panahon. Tsaka hindi lang ako ang magbubukas ng media para bumisita sa set bukas, at maraming mamamahayag ang darating. Nauna nang ipinadala sa iyo ang script at final shot plan, at alam mo rin na magkakaroon ng malaking eksena para sa iyo sa araw na iyon, kung saan masusubok ang iyong galing sa pag-arte. Ito ang iyong unang laban, kaya maghanda. Panipi. Sa katunayan, sinusuri niya ang mga panayam ni Selena at ilan sa kanyang mga gawa sa panahong ito, at nakita niyang napakahusay ng mga kasanayan ng babaeng ito, at naghihintay na lang siya ng palabas bukas. Alam kong dapat may ginagawa akong tama. Habang nag-uusap ay palihim na napatingin si Selena kay Lin Gigi na sobrang maaasahan. Habang iniisip niya iyon, lalo siyang nagsisisi. Paano mai-inlove ang babaeng tulad ni Sister Gigi sa hindi mapagkakatiwala ang Golden Retriever ni Luis? Dahil may iba pang dapat gawin si Ling Gigi, makakasama na ni Xiao Tao si Selena mula ngayon. Si Xiao Tao ay may buhay na personalidad, at patuloy siyang nagsasalita sa kalsada, ngunit narinig ni Selena ang maraming chismis sa negosyo mula sa kanya. Oy! Ang pag-alis ni Sister Manyon, si Suyimo at Zhao Mikeson ang pinaka-proud sa kanila. Ngayon wala na silang kalaban. Kahit na masikat si Suyimo kaysa kay Sister Manyon, nakakagawa siya ng magagandang bagay. Ano sila? Ito ay lahat ng basurang komersyal na pelikula. Bagamat karamihan sa mga pelikula ni Sister Manyon ay literary at artistic films, marami na siyang nasungkit na international awards, at overwhelmed siya sa celebrity status, di ba? Hindi. Sino ang nagpahirap nito? Siyempre, kulang siya sa lakas at nahihiyang tinakpan ang kanyang mukha para hawakan ang posisyon ng unang kapatid ni Shengshi. Matigas ang background ni Suyimo. Tanong ni Selena. Oo naman. Ate Shi, hindi mo ba alam? Mukhang nagulat si Xiao Tao, at pagkatapos ay maingat na bumulong sa kanyang tainga, nasa backstage ni Suyimo, pero ang boss namin na si Lo.